Hello, good day. This is Sir Renz. In this video, we will be discussing reinforced concrete footing. So, footings are structural members used to support columns or walls and transmit their load to the underlying soils. Reinforced concrete is the most suited material for footing for reinforced concrete and structural steel buildings, walls, towers, bridges, and other structures. So, in every structure na to, siyempre, ang mga load na gialsa sa atong structure, mo adto gyud na sa ilalom. So, ang footings na to, mao siya ang murag magsilbi nga murag sa Bisaya pa tiil, kay dili man pwede nga sa ugbok lang na nimo diretso ang column sa yuta, kay inig mapatungan na og bugat nga mga loads ang atong structure. Katong column nga imong gipatong lang sa yuta, syempre mulubong to kay murag lansang, kamay kayo ang lansang, inig iduot nimo dali ra kay mulubong. So ang footing, para maka-resist ang ato ang soil sa loads, padakan po na to ang atong footing para gamay lang og bearing stress, para makaya sa bearing capacity sa atong soil. So remember, force over area is equals to stress. Ang stress mo na mo ang bearing capacity. So natay types of footing. So naisa ka footing very common sa ato ang construction industry, wall footing, o sa Bisaya zocalo. So kung makita mo og walls nga walay column sa kilid, tapos ang column walay tie beam, ang gipatungan sa wall ana kay wall footing. So kung nay pader, napa nay wall footing sa ilalom. Kaduha kay isolated footing. So very common pod sa ato ang construction industry sa Pilipinas, isolated footings ang ginagamit. Basta mga residential lang, 1 story nga balay, 2 story, isolated footing. Kay gagmay raman og load, di okay lang, gamay lang iyang area sa footing. Kaduha, combined footing. Kung dugol kay atong walls nya naa sila footing sa ilalom, imbis na magputol ta, i-combine na lang nato tong duha ka footing nila or tulo, whichever is more effective, kay mas economical man siya kung i-combine na lang. Dugol atong columns na gusto ta mag-isolated pero dugol ra kayo, di i-combine na lang. Kani mat or raft footing foundation. So imbis na gina-isolate na to ang isa ka footing or combine ang duha, tadan column sa ato ang structure isahan lang nato og footing. So for example, makita mo og dagko nga mga construction karon pero mga 3 story lang, pwede imat na lang nato ang iyang foundation. Nga naman, para dili na kalas og time para mag kalot pa, kay kung separate atong kalot ana, mag kaon naman po na og kuan, mga forms, mga pangporma, plywood. So ginaisa na lang tanan footing sa isa ka structure, sabay og buhos.
So another type is pile cap. So ang footing mura siya isolated footing pero na siya piles sa ubos. Mura siya lansang 3 by 3 ang minimum. Naapoy uban nga tulo lang ka buhok. Pero sa itong mga example, minimum na to nga piles kahit 3 by 3. Mura siya lansang. So, kapansin mo kung lansang, lisod siya, ibton. Lisod po siya, kinahanglan po siya idokdok para mas mulalom siya. So, inig magputang tagload, downward force atong column, dili dayon siya mo lubong sa yuta kay na may piles nga mupugong. So, walay settlement na may tabo. O wala po'y uplift. Kapansin po mo sa lansang kung lisod po siya ibton. So, kung nalubong ni sa yuta, kaning pile, dili po siya mo overturn dayon kay inig overturn ana. Mupaak man tong yuta sa isa ka pile. Di na shearing stress sa piles. So, piles gamit na sa inyong sa inyong geotech. Ang ato lang diri makompute na to ang mga distance sa piles or pilay kaya maalsa sa to ang pile cap. So for isolated footings, diri ta mag-concentrate. So for isolated footings, para ma-compute na to ang area sa footing, which is kaning nasa iyang ubos. 2D lang ni. Kung 3D, apil tong dili na to makita 2D ra mong nga picture. Makita na to niya kay na ko i-drawing nga 3D. So ang area niya is equals to unfactored load, katong dead load ug live load over effective soil pressure. So ang effective soil pressure na siya formula nga QE is equals to QA minus gamma C HC minus gamma HS minus QS. So by the way, kung pile cap ang ato ang footing, imbis na QE ato ang gamiton, effective soil pressure, load capacity per pile ato ang gamiton. Dari ang formula para makuha ang area sa footing. So, ang effective soil pressure, QE na. Kani QE. Which means effective soil bearing capacity. QA, unsa man ang QA? Allowable bearing capacity sa soil. Asa man nato makuha kanang mga computations ninyo sa inyong geotech. Makuha na ninyo ang QA. Bearing capacity. Allowable. Gamma C, unit weight sa concrete. Kung normal weight atong concrete, naara siya sa approximately 24 kilonewtons per meter cube. HC, total depth of footing. So, gikan sa top sa footing, patong sa iyang base, total height sa footing man ang HC. Gamma S, unit weight sa soil. Makuha po na ninyo sa inyong geotech. So, itong gamma weight sa soil nga ginasolve sa atong RC, kato lang pinaka-basic sa kay reinforcements, magila to ang priority dari o ang effective depth. HS, height of soil above the footing. So asa man na magsugod gikan sa ato ang natural grade line padulong sa top sa footing. Gamma height sa soil. Wala na to labot tong height dari sa kilid sa footing. Diri lang gikan sa top
padulong sa natural grid line. QS surcharge pressure. Asa man na nato ma-apply. Kung tahay na ay above sa inyo ha natural grid line daghang basura. Example na sa surcharge pressure na ay gipatong sa yuta. Taas sa yuta na ay gipatong. For example, basurahan. Daghang basura diri kilid sa column or nabay gitambak nga yuta nga bag-o. So surcharge pressure na QS. So moro to diri nga slide. Critical section for shear or bago diri naditay mga critical sections nga i-consider para mag-design ta og footing. First is iyahang shear. Unsa man ang shear? Kung sa Bisaya pakis-kis or friction. Kanang friction shear na. So para sa shear na ay duha ka types of critical section sa shear. Pinakauna is beam action or one way shear. Unsa man na? Tanaw ta sa to ang 3D. Untahay nat ay footing. Tapos mag-apply og load gikan sa taas. Diri gikan na downward force. Ato ang footing mubaba na. Kung dili na kaya sa ato ang soil, move siya. Move siya sa baba. Inig move na ay area nga mo resist due to wide beam shear. Kani nga area. Kani nga section. Mag-isi daw siya dira inig baba sa footing or sa column due to the loads. Mag-isi siya. So ang mo resist sa shear ato imbis na whole nga HC kanila nga area kaning naka-highlight og pula mo nang mo resist sa kiskis due to wide beam shear. So ang distance gikan diri nga section padulong sa face of the column is effective depth lang sa ato ang footing. So asa man po na dapit na effective depth kani pod gikan sa top padulong sa diri nga point. Gikan sa top padulong diri nga point mo na effective depth. Kung pilay effective depth diri mo po distance diri gikan sa face sa column padulong sa critical section due to wide beam shear. And then ang area nga mag-resist sa kiskis kay kaning pula nga side. So that is wide beam shear. So katong giingon ako ganina nga area sa footing mo ni nga area may bangag. Ang area sa footing kay kani nga side o kani nga side di whole area wala nila kani bangag diri supposedly na walay bangag dira. Wala na bangag. Kani tibuok area diri mo nang mo resist sa load, mohapak na sa yuta para dili mo ugbok ang ato ang structure, walay settlement. So pila may force nga i-resist atong
area sa kiskis due to wide beam shear. Natay formula nga VC is equals to 1/6 lambda square root of F prime C times BW times D. So, ang lambda, explain ako niya, kaning BW, mo tong length sa section. Asa man na makita? Ang imuhang BW kay gikan dere, padulong dere. Tapos, ang imuhang D, katong effective depth. So, mora siya area. BW, kaninga width, times D, kaninga height, or depth, di mahimog kaninga area. Mo na ning area nga mo resist sa kiskis. So, two-way action or punching shear. Nasa man na? Kung punching shear, ano po tayo yan eh? Kung punching shear, from the word itself, mabangag siya. So, apply sa load. For example, dili ka resist atong bearing capacity sa soil, mubaba ning column. Inigbaba sa column, bangag siya sa tunga. Yanag pa mo. Maba. So, nagya po area nga mo resist sa kiskis. Kaning area nakapalibot sa katong ning punch. Sa iyang pag-punch, kaning area ang mo resist. So, pila may distance anang sa ato ang critical section. Kaning man atong critical section. Kaning perimeter aning bangag. Nasa'y distance nga D over 2. Ikan sa face sa column. So, kung D over 2 dari D over 2 po sa pikas. Dili po sa pikas, dapat na D over 2 dari nga distance. So, ang mo resist anang area kato kani dari. Palibot siya. Ang depth ana kato gyapong effective depth nga D. So, nasa formula, kuha na to, VC is equals to 1/6 times 1 plus 2 over beta C. Imong beta C, kung tayo rectangular ang imong footing, para makuha na to ang beta C, long side over short side lang sa footing. Mali din eh. Oh, dara na. Isda na nako. Long side over short side sa footing. Kung rectangular. Kung square atong footing, kanya atong gamiton. VC is equals to 1/3 lambda square root of F prime C BOD. So, ako na lang delete itong nadarya kay malibog mo. So, atong BO, mo na itong perimeter sa katong bangag. Asa man na dabit. Tanawa na to sa atong drawing. Ang imuhang BO kay kaninga side plus kaninga side plus kaninga side plus kaninga side. Di perimeter siya sa imuhang bangag or 4 times kaninga side. Pila man na mura siya D plus dimension sa imuhang column or width sa imong column. Ano man, D over 2 man ni dari Nya dari D over 2 pod. D over 2 times 2 equals to D lang plus
ang dimension sa imong column nga kani. So D plus dimension sa column ang isa ka side times 4 makuha na to nimong BO kani nga BO. So ang lambda nimo concrete modification factor F prime C kabalo na mo. BO katong explain ako. BW katong sa wide beam nga width. D effective depth sa footing. And then VU, natay formula dere VU must be lesser than or equal to VC. So ang imo ma-compute nga VC, natay reduction factor, mahimo siya VU. Times na nato sa reduction factor ang VC, mahimo na siya VU. Mura ni siya nominal nga capacity sa shear sa to ang concrete. VC concrete shear strength. Dapat naka-newtons na, dili na stress. Atong VU o VC force na. Force in terms of shear. QU ultimate bearing sa ato ang soil. Ultimate bearing capacity. So lahi tong QA, lahi ang QE, lahi po ang QU, ultimate bearing capacity. Mana nang stress. Katong lambda ganina kani explain na to para na siya sa NSCP 2010. So atong NSCP nag-provide siya ani para ma-separate ang mga capacity sa ato ang structure kung magamit og lightweight nga concrete. So if F prime city is not specified, unsa man ang F prime city? Concrete tensional strength. Kung naay concrete compressive strength napoy concrete tensional strength. Permi na to ginaingon nga mahina ang concrete sa tension, pero makaresist gyapon siya bisag gamay lang. Sa kagamay ato gina-neglect na lang nato bandog F prime C ato ang permente ginagamit. Pero ang concrete makaresist gyapon na og tension bisag gamay lang. So if dili specified ang atong F prime CT nga maka-affect sa ato ang VC, TC moments, MCR moments na shall be multiplied by a modification factor lambda. So dili lang siya ma-apply sa footing sa tanan ning structure kay VC, TC torsion na. So ang atong lambda para sa lightweight nga concrete kay 75%. Sand lightweight concrete 85%. And then normal weight katong permente na to ginagamit 1 lang. So kung normal weight concrete pwede na ta dili magbutang og lambda kay 1 ra man gyapon. So kung specified ang F prime CT, ang lambda niya nanay formula. Ani F prime CT over 0.56 times square root of F prime C. And that must not be greater than 1. Dapat mas gamay siya sa 1. So ikaduha nga critical section sa ato ang kuan or critical basis sa ato ang design sa footing kay ang iyahang bending or moment. Ano man sir? So for example, inigbaba sa ato ang
sa to ang column inig-apply sa load ana kato ganina ning baba gyud siya nagisi ang tunga or ang wide beam kani possible nga mo resist paghihapon ang ato ang soil sa baba. So inig-resist niya mo bend ning footing. So maka-experience siya og moment. Ang critical section ana kay kani at the face of our column. Diri nga part. So kung mapansin ninyo ang bend siya ng sagsag yani nga direction ato ang tension part kay nasa ubos ni binat siya diri sa ubos well sa taas ning compress or tensile sa ubos compression sa taas kung tension sa ubos unsa may pasabot ana remember hina ang ato ang concrete og tension so sa baba ta magbutang og bakal reinforcement para mo resist sa tension. So dapat tatungan na yung mga bakal. Asa man nato i-place pila may distance ani. Gikan sa top sa ato ang column, gikan diri padulong sa ato ang distance sa centroid sa atong mga bakal. Distance di ra gyapon or effective depth. So basig nag-wonder mo nganong iani ra man nga direction sir. Siyempre na po yung mga bakal padulong dito wala na nako gibutang. Kay dire ra man atong i-consider. Pero dapat sa actual na po mga bakal padulong dito perpendicular ani atong mga bakal karon. Kay mo bend bang pud sa pikas nga side mo bend man pud diri mo ano. Basta ang critical section lang at the face of our column or the ring side. Ana siya. So katong ayato at the face of the column, siyempre isolated columns ay isolated footings atong ginaistoryahan dito gyud ang critical section sa ato ang moment dari for isolated footings pero pag wall ang ato ang footing wall footing na siya naa siya sa halfway sa edge sa ato ang wall o middle sa ato ang wall. So for example dari ana lang ta magtan-aw kay wala ta naka-drawing og wall footing. For example, kani dili ni column, kani vertical. Wall ni. Asa man ang kuan sa ato ang critical section for the moment. Ang ingon sa code halfway sa face sa ato ang wall which is kani face sa atong wall o middle sa atong wall di kani ang middle sa atong wall halfway nila na diri nga side 1/4 sa thickness sa wall na diri nga side katulo halfway between the face of the column and the edge of the base plate. So kung ay base plate atong column halfway lang siya sa face sa column o edge sa base plate, steel base plate. So, katong nipugong ganina due to sa QU. Itong pag-bend sa ito ang footing mo. So, ang cause sa pag-bend sa itong footing, which is kani, is katong yuta nga nag-resist sa ubos. Which is QU to. So katong QU kung i-total to tanan mahapak at aning area may mo siya force
katong force na siya moment arm gikan sa ato ang critical section. Naman dali atong critical section. Di mapuyok to overturn eh. Nana siya moment bandog ni bend to ato ang footing. So katong moment nga ma-create due to kani nga force times moment arm niya, mahimo siya MU, ultimate moment capacity sa atong footing. Atong MU priharag formula sa RC1 kabalo nang guro mo ni. Phi RU BD squared ang atong RU coefficient of resistance na po formula F prime C omega times 1 minus 59% sa omega. Atong omega is equals to 1.4 over Fy. Oy, sorry, dili di ay. Atong omega di ay kay rho Fy over F prime C. Namali ra to. So, atong rho kay mura gyapon sa RC1 still ratio. Kani nga formula taas ra kayo. So, naabot tayo minimum nga still ratio prehara gyapon sa RC1 1.4 over Fy. So, mo to ang critical section para sa ato ang moment. For this video, mao lang to theory lang sa ato ang isolated footings. In another video, mag-solve ta og problems nga mag-design og footing. So, wait lang mo sa isa ka video unya. So, thank you for watching. Bye.